Justice for Kilua. Yan ang sigaw ng lahat ng mga dog lovers sa social media ngayon dahil sa viral video ng isang aso na namatay dahil sa isang lalaking pinaghahampas-hampas siya sa kalye. Hindi ko na po ilalagay sa reaction video na to ang CCTV footage ng nangyari. Ayaw ko kasi na malungkot kayo o magkaroon pa kayo ng trauma. Hayaan nyo po na isalaysay ko na lang ang pangyayari para may idea kayo sa tinutukoy kong video. Pause up mga tropa peeps, ako si Lester Sapanta, the Pinoy Dog Whisperer, at ito ang aking reaction sa viral video na ito. Sa CCTV footage na napanood ko sa mga news media, may makikita tayo na isang golden retriever na tumalon galing sa bubong ng bahay para makawala siya sa kalsada. Meron pang mga clips na makikita tayo na CCTV footage kung saan na merong isang lalaki na humahabol dun sa golden retriever na to na merong hawak na pamalo. Makikita na napalo ng lalaking ito ang golden retriever. Meron pa tayong makikitang additional clip na ang golden retriever na to daw ay may kinagat na babae. Tapos meron din tayong makikita na kuha sa cellphone video ng may-ari na kinonfront niya yung lalaki na pumalo dun sa aso niya, and makikita natin na ang walang buhay na aso na nakasako na. Tama ba na patayin ng aso dahil nakakagat ito? Bakit kailangang hampasin ng aso ng paulit-ulit kung lumalayo na ito sa'yo? Bakit inuwi ang bangkay ng aso at sinako pa? Yan ang tanong ng karamihan. Kaya naman tignan natin, himayin natin ang pangyayaring ito. Wala akong idea kung ano yung previous na nangyari. May humahabol na lalaki kay Kilua. Doon pa lang nag-iisip na ako kung bakit ba erratic yung galaw ni Kilua. Ano ba yung simula nung habulan nila? Pero nung nakita ko yung video galing sa isang news media kung paano nakatakas si Kilua sa bahay nila, alam ko na kung bakit ganun siya gumalaw. Ang video na tinutukoy ko ay ang video ng pagtakas ni Kilua sa bahay nila. Sobrang taas ng bubong, tapos tinalon lang ni Kilua and nag-fold yung legs niya, yung front legs niya, and para sa isang aso na tumalon ng ganong kataas, maaring masaktan siya. Hindi natin alam and hindi ko sigurado kung sanay ba to si Kilua sa matinding workout, pero ang sinasabi ng owners niya kasi ay nasa loob lang daw to ng bahay madalas. Nung nag-fold yung paa niya, definitely kung sa case ni Kilua, masasaktan to and in pain na siya. Tapos, nakita ko yung galaw ni Kilua habang tumatakbo, habang hinahabol siya nung lalaki, and nung sinabi na may natamaan or kinagat na babae, nakita ko yung galaw niya. Itong galaw ng aso, kapag in pain sila, mapapansin nyo na parang kahit saan na lang sila tumakbo, hindi nila alam yung gagawin. Kailangan lang makahanap sila ng comfortable space sa kanila and for everyone to leave them alone, because by this time, everyone is a threat because they are in pain. So yung sinasabi ng lalaki na pumatay kay Kilua na parang nababaliw na daw yung aso, hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwalang nababaliw siya. Kailangan lang nitong ason to na makakita ng kakilala niya or makapunta sa isang comfortable place na alam niyang hindi na madadagdagan yung pain na nararamdaman niya. Doon sa pinakitang video na meron daw babaeng kinagat si Kilua, mapapansin nyo walang targeting doon sa nangyari. Ibig sabihin hindi target ni Kilua ng mga gat. Kung nakagat man yung babae, possible na reaction dahil natamaan siya habang nagpapanik si Kilua na makalayo. Sa state ni Kilua, kung siya ay nagpapanik and kung nakagat man niya yung babae, hindi po kayo makakakita ng gasgas dyan. Malamang bite and release lang yan, just to shoo away kung sino man yung gustong lumapit sa kanya. Tandaan natin na an animal in pain will do everything to protect himself. He won't be the aggressor. He will be on the defensive side. Tapos, sa isang interview ng lalaki, may pinapakita siyang kagat daw ni Kilua. Madaming beses na po akong nakagat ng aso. Sa 3 araw po, kapag kinagat ka ng aso, hindi ganyan ang itsura. Iba po yung kagat ng aso, lalo na isang big dog. Mapapansin nyo na meron itong butas, and kung talagang agresibo ito, yung gasgas na pinapakita nyo, hindi po ganyang kaliit. Talagang iwawagayway nila.
So ayan mga tropa peeps, para sa akin bilang dog behavior expert, binasa ko yung galaw ng katawan ni Kilua, binasa ko yung galaw nung sinasabing charge and even yung pagtalon niya dun sa bubong. And yan para sa akin ang most probable reason kung bakit naging erratic yung galaw ni Kilua in public. In addition to that, hindi pa siya sanay to be out in public. Tingnan nyo yung sitwasyon ni Kilua. Tumalon siya in pain, tapos napunta siya sa isang lugar na hindi siya sanay. So, yung reaction niya ay talagang magiging ganito. Ngayon, sagutin natin ang tanong na tama bang patayin ang aso kung nakakagat ito? Bakit kailangang hampasin ng paulit-ulit si Kilua? Ito ang hindi ko maintindihan sa ginawa ng lalaking ito. Makikita sa video na tumatakbo na palayo si Kilua sa kanya. Hinabol pa niya at hinampas ito ng paulit-ulit. Makikita mo na sa sobrang kailangang i-defend ng aso yung sarili niya, dun siya magtra-try na balikan yung lalaki pero hindi niya pa rin tinuloy na kagatin, hinampas pa rin ng lalaki. Dapat sa gantong senaryo, kung totoo man na nakakagat si Kilua, the moment na nilayuan ka na ng aso, ang unang instinct mo ay hindi habulin ng aso, kundi hanapin ang owners ng aso, sabihin sa may-ari na nakakagat ang aso nila, ituro kung nasaan ang aso nila para mahuli nila, and then dun nyo pag-usapan kung ano yung mga dapat gawin. Para sa akin mga tropa pips, hindi tama na patayin ang aso dahil nakakagat siya. There are a lot of ways to control the situation. Hindi natin kailangan kumitil ng buhay. It's always better to empower yourself with knowledge para kapag naharap kayo sa sitwasyon na ganon, alam nyo kung ano ang dapat nyong gawin. Hindi yung lumalayo na yung aso, tumatakbo na palayo sa'yo, hahabulin mo pa ng hampas ng paulit-ulit hanggang mamatay siya. Mali na yon. Para sa akin, nandun talaga ang intensyon ng lalaking ito na patayin si Kilua. Kung para sawayin lang si Kilua, nagawa niya na yon nung lumayo na si Kilua. Magkaiba ang pagsaway sa pagpatay. Bakit kailangang isako ang bangkay ni Kilua at iuwi at itago? Siyempre, kung patay na yung aso na sinasabing kumagat, hahanapin mo pa rin ang may-ari niya at ibibigay sa kanila. Hindi mo ito iuwi sa bahay ninyo at isasako at itatago. Ang problema dito ay baka meron pa silang ibang intensyon na gawin sa bangkay ni Kilua. Hindi porket sinasabi ng lalaki na to na may kapit daw siyang sa politiko o sa kapitan ay pwede nilang gawin lahat ng gusto niyang gawin. Simple lang, sumunod ka lang sa batas. For all the dog owners, always make sure that your dogs are safe and secured inside your house. Hindi ko sinasabi na iwan nyo na lang lagi sa loob ng bahay yung mga aso nyo. Kailangan din nilang lumabas. But you need to make sure that your dogs are on leash kapag in public na kayo. Kaya naman lagi akong gumagamit ng gabay. Idol, ano nga ba ang gabay? Gabay ay isang uri ng sleep leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Pwede kayong umorder ng gabay sa aking Shopee at resellers. Available din ang t-shirt ni Tatang, Inka, Ponpon, and Pasing. Kapag nasa loob na sila ng hasyenda, ay make sure na wala silang lulusutan, hindi sila makakaalpas, hindi sila makakagala, makakawala. Dahil hindi natin alam ang magiging reaksyon ng kung sino-sino man sa labas ng bahay natin. Ito naman ang lesson para sa lahat. Magbigay tayo ng oras para matuto tayong magbasa ng mga galaw ng mga aso. Kahit na hindi ka dog owner, hindi ka dog lover, kahit wala kang aso. Tandaan natin na mamumuhay tayo sa lugar kung saan maraming mga aso. Sabi ko nga kanina, it's always better na equip tayo sa knowledge kung paano tayo mag-react regarding sa incidents na involve yung mga aso. Para po sa pamilya ni Kilua, our sincerest condolences, nakikidalamhati po kami sa nangyari sa inyo. I hope na mahanap niyo po yung peace and yung clarity and eventually mabigyan ng justice yung nangyari sa pinakamamahal niyong aso. Para sa lahat, ang wish ko ay wala na sanang mangyaring gantong animal cruelty
lalo na dito sa bansa natin. Sama-sama po tayo at magtulong-tulong tayo na mag-spread ng awareness sa lahat ng Pilipino na bawal ang animal cruelty.